Dito lang, ano ako, lalakad. Yan na. Yan kasamahan po ni Daddy. Yan. Pangalan niyo po kasi tita? Cesar. Tito Cesar, shoutout, talaga shoutout. Shoutout mo yung mga ano. Ayan. Diyan yung bahay nila. So nadaanan natin kasi dito tayo dumaan. Sarado dun sa may entrance dun eh. Ginawa po yung paahon. Kaya dito po ako napadaan. Sakto naman na nakita ko siyang nag-ano dito. Sige po tito, pagaling ka po ah. Okay, Tito Cesar. Kaya niyo pong umahon? Dinakay na lang ni mama. Magpalang araw po sa atin lahat mga Kalalamu. So another vlog na naman po, Lalamu Brain Zero. Welcome back to our channel. So walking vlog na naman tayo mga Kalalamu. Dito tayo sa Concepcion, Tabiao, Nueva Ecija. So dito tayo magjo-jogging sa tulay ng Santa Isabel. So dito tayo dumaan kasi sarado yung entrance, yung palusong. Gawa ng yun naman ang huling inayos. Yun na lang ang huli-huli ang ayos dito. So maganda ng daanan nitong papuntang Concepcion to Santa Isabel na ito na kalsada. So dito tayo ngayon sa ganang umaga po. Dito tayo ngayon sa tulay. So makapaglakad-lakad dito para may pasyal ko din naman kayo. Yan, kahit na nakikita nyo na ito sa vlog natin, pasyal ko pa rin kayo. Yan. So ito na ang itsura ng tulay ngayon. Nawala na yung arko, dating yung arko. Ngayong umaga na to medyo umulan, kaya basa ang semento. Yan mga kalala mo, dito tayo once again sa tulay ng Santa Isabel. Labag ng lawak ng ilog ngayon, no? Mapawala siguro yung control dun sa dam. Kaya malawak. Yan. So dito tayo magwo-walking ngayong umaga na to. So once again, shoutout nga po pala sa mga subscribers, viewers, at saka sa mga likers po natin. So start na tayo ng ating paglalakad. So napakasarap sa pakiramdam ng madadayo tayo ng exercise ngayon. So walking muna tayo dito. Yan. So umpisahan natin dito. Ayan, dito ako nagpark eh. Dito ako pinark si Asal Bobo. So start tayo dito hanggang dun sa may dulo, tapos pabalik naman hanggang dun sa may kabila ng tulay. Yun mga kalala mo. So tara, start na tayo. So siset ko lang yung aking smartwatch ng 30 minutes na walking. So tara, mga kalala mo, start tayo. So sinet ko na ang ating smartwatch. Ayan o, sinet ko na siya. So 30 minutes tayo maglalakad. So mapapansin mo na rito sa may baba mga kalala mo ba, meron na siyang tanim na palay. Ay, tanim na mais pala. Mais, ayan na. Ewan kung damo lang yan, siguro mais yan. Dami ko patoka, siguro patoka yan. Kasi usong-uso dito mga kalala mo yung yung patoka na mais. So yun yung laging mga tanim nila dito ngayon. Hindi na kagaya dati na pag ako pumapasyal dito, puro mga puting mais. Ngayon, puro mga patoka. Siguro mas mahal ang kilo ng mga patoka kumpara mo dun sa sa mais na puti, yung kinakain. Kaya siguro mas nainggan niya yung mga farmers natin na magtanim ng mga patoka kaysa dun sa puting mais. Tingnan mo itong kabila na to. Ayan na, puro mga patoka na madalang muna lang makikita ngayon yung mga dilaw, ay mga puting mais. Puro sila patoka. So dito tayo nag-walking, tayo na lang ang nag-walking dito. Wala na halos lahat yung mga yung tumatakbo. So ako na lang walking. Nag-aalaro dun. Ano kaya tatanim dun? Ito naman mani yata. Mani, oh. Mani. Kailan kaya ani ng mani dyan? Nagmani sila dito ngayon, oh. Ayun, mayroong nag-aararo ng kalabaw dun. So mamaya kapag may time tayo, papasyal tayo kay Paring Nagdiskarte. Pero makatulog pa yung sa gabi nag-i-edit ng mga vlog niya.
So dito na muna tayo, walking. Ito naman no, ang palaya ang tinanim dito mga kalalam mo ba? Kalabong no. Ayan no, ang palaya. Haba ng mga ginawang balag oh. Na-harvest na, wala nang ano eh, wala nang mga bunga eh. Ngayon, napakalawak ng kalsada rito. Kaya, tsaka maraming dumadaan, kaya medyo ingat. Kaya masagasaan pa. Dito tapos na. Lagay ko sitaw naman to. Sitaw yung dating anin nila dito. Hanggang tayo sa may dulo. Tapos balik. Pagbalik natin, doon naman din sa dulo ulit. So masarap mag walking ng ganitong oras kasi yung araw, yung sinag ng araw madadampi sa balat mo. Yun yung number 1 na baga sana benefits sa makukuha natin sa pag-walking natin sa umaga. Hindi yung madaling araw na puro lamig lang yung mararamdaman mo. Ganda yung meron pumapasok na init ng araw sa katawan ng tao para yung happy hormones dumami kaysa sa mga stress hormones. Kadaming tagak oh. Ayun. Hello. Tatay, sabayin natin. Sa walking lang meron ka ng mga benefits na ano eh, na makukuha kapag ka patatakbo, di ba? Pag-uri mo lang sarili. Sa walking lang tayo. Hindi natin kaya tumakbo. Siguro pag medyo lumit-lit na yung tiyan ko, kaya ko nang tumakbo. Walking lang muna. Ito na sakay na sir, 4x4. Ganda na sakay na. Pambundok na mga kalala mo, pambundok. Sarap pan trail no? Makabili rin tayo ng gano'n. Yung pan trail. Shoutout kila mami. Puro damo nga lang yung paligid dito. Nakakatakot din minsan na dumaan dito. Sigurado may tumatawid na ahas dito. Madalas ako nakakita na ano eh, ng tumatawid na ahas pag ganito ang dinadaanan. Bumibiyahe kami kasi minsan nadadaan kami sa mga sabana. Sa sabana ng San Antonio. Tapos saan pa ba yung lugar na ayun, sa may Arayat pala, sa may papuntang Gatchawin. So puro sabana rin na ganito yun, na puro damo. Makikita ko tumatawid na ganun sa kalsada yung ahas. Kaya medyo nakakatakot dito dahil madamo. Kahit na sabihin natin na nagbubukid yung mga farmers natin dyan, minsan may mga ahas na naliligaw, lumilipat, ganun. Kasi naghahanap sila ng makakain. Ayan, patuka, puro patuka ang mga mais itong mga tanim dito. Ito naman kalamansi. Nagtry magkalamansi yung may-ari dito. Shoutout nga pala kay katribya natin, kalamansi farmer Guerrilla Bunag. Ayan, kalamansi. Hindi na tayo napapasyal doon kay kapartner natin, kapartner Virgilio Bunag. Shoutout. Ayan, kinakita ko na naman yung kalamansi. Dating sa kalamansi, napakahusay na tao na. Okay lolo, kaway kayo. Magbarkada sila. Nakita ulit. Nakita kayo. So ano sila, na matagal na silang magkaibigan. Ngayon nakita na lang ulit. Ayun na. Kukwentuhan sila. Dito lang muna tayo sa may gasolinahan na ito na McMyers gas station. Tapos balik na tayo dun sa dulo naman ng tulay tayo, sa Gadangan dun. So yung paglalakad natin na yan is naka 8 minutes na tayo hanggang dito, mula rin sa may tulay. Kukuhan pa siya. Shoutout po, lolo. Pa sa Kalabaw po yan? Sa Kalabaw. Sipag
Sa inyo inaano yung iniipon yung mga ano nyo, bagaso na kinukuha nyo na yan? Sa inyo iniipon? Dito lang yan. Shoutout. Pangalan nyo po la? Pangalan mo? Boyet. Ayun, si Lolo Oyet ng Santa Isabel po ba kayo? Bagong sikat? Ang problema sa Isidro pa ako. Dito po kayo dumayo para kumuha po na ano. Kuha lang ang ganito ha. Po, ingat po kayo. Nakabota po ba kayo? Nakabota? Dapat nagbobota po kayo. Pagka ano kasi, di natin alam yung mga kung yun, alam mo naman, may mga kaibigan ahas, di ba? Hindi, ala rito no. Wala po ba? Mababad yung ganito Ganun po ba yun pagka mababang lugar? Nababaha, pag nababaha walang ahas. Ganun pala yun. Mababa ito ha. Ano po yung sakay nyo? Kolong-kolong. Kolong-kolong yung andon? Oo, hindi na, sa loob. Sa loob po ng bahay mismo dyan. Hindi na, sa anak ko eh. Sa anak niya po. Okay. May anak pala si Lolo Oyet din. Sige po Lolo. Ingat po. Pag may naghahanap ng kalabaw, may binibenta akong Ba? kagampan. Meron po ba kayong binibenta kalabaw? Oo, kagampan ha. Ano po ba ang number nyo? Wala ka number. Saan kayo mahahanap kung sakali mo may bayar tayo ng kalabaw? Paano po ba yun? Inahin po ba o? Kagampan siya. Kagampan. 9 months. 9 months siya. Bulgarian. Bulgarian. Magkano naman ho yung kalabaw nyo? Bibigay ko na lang ng 200. 200k. Sige, mga 9 months siya. Bulgarian. Okay, sige po. 9 months. Sige po. Loloyet. Okay. Salamat po. Ingat po kayo dyan sa ano nyat. May ba na nag-iingat? Bibenta pala siya ng kalabaw na 9 months daw. Akala mo, baka may alam kayo na bibili ng kalabaw. Pwede yun, pang hanap buhay. Bibigay na lang daw ng 200k. Napagmasdan ng ano, ng mga tarahit dito. Makakalala mo ba? Siya lang yung nasisinaga ng araw. Pero dito sa lokasyon natin walang araw. Nakatakip sa ulap. Pero siya, tingnan niyo ang ganda. Ganda pagmasdan. Meron pang ano yun, meron pang sabog ng ulap dun sa tuktok. Lamig siguro dun eh. Ganda pagmasdan ng bundok ng arayat, no? Ganda pagmasdan ng likha ng Diyos. Ganda. Dito lang maganda ang ano, ang tawag dito, ang angle, yung angle ng ano ng bundok arayat. Pero subukan mo tumalikod, hindi ganoon kaganda. Pero dito ang ganda, kasi makikita mo yung mga hulma niya. Sa gawin namin na to, maganda talaga yung itsura niya. Kasi sa kabila wala kang makikita ng mga hulma na ganyan. Patag lang dun. Sa kabila niyan bali ano, magalang. Turo magalang yung kalikod niyan. Pero may mga pasyalan dun, nandun yung banal na bundok. Napuntahan natin na nakaraan sa vlog natin. Maganda na yung daan dito mga kalalamob. Napakarami ng dumadaan na sasakyan dito. Kasi itong Santa Isabel, lusutan ito San Antonio. San Antonio Nueva Ecija. Kaya dito na ang labas nila, or pasok, labas ng mga sasakyan kasi siya ang shortcut. Mas madali ang daan dito. Lalo na ngayon, nasimentohan na yung ano na yun, yung dike, kaya dito na talaga ang daan yan. Sunod-sunod na mga sasakyan na yun, oh. Meron parang andito waiting shed or parang kubo. Makakalala mo, alam ko dito binabagsak yung mga mga isda ng mga nangunguryente. Yan, nandiyan na. Pagka halimbawa mayroong harvest dito, may mga isdang makukuha. Ay, ganda oh. Galing ano, na-harvest nila. Saan nyo po nahuli yan dito? Sa galing naman ano. Galing ah. Tausay. Dami ng ano nun ah, daming hipon, no? Sarap nun, nakakalala mo. Native hipon yun. Dito lang daw siya, meron daw siyang ano tayo tawag doon? Kupot na ginawa. Hipot, kupot. Ewan ko. Akong background kasi sa panghuhuli ng mga ganyan, mga shrimp. Pero dito ang galing si sir eh. Diyan na. Diyan yung daan, tapos sa ilalim ng tulay. Oh, dito. Karoon kaya dito. Dito na siya natawa. Ayun, mga ganda rin yata sa baba doon, no? Kung nakabota lang tayo, pwede tayo bumaba doon, mga kalala mo. Takot kasi puro talahiban eh. Pero sabi nga ng matanda wala naman daw po ahas dito dahil mababa ito.
Ang ganda ilalim. Ang gasawang nagbabike. Ito na tayo sa tulay. Arating din tayo, akala mo. So dudulo naman tayo ngayon sa tulay niyan. Para pagbalik natin okay naman. Ay, naarawan na rin tayo. Lalim ng ilog oh. Sarap tumalon. Maoli-oli pa. Tumatama sa kanyan. Sa tawag yan, sa poste, sa ilalim. Kaya kakaoli-oli. Kulay itim ang tubig eh. Brown. So ibig sabihin yan galing sa mga ulan yan. Umuulan sa baba ng Nueva Ecija yan. Or sa taas. Taas mga ba dito. Ayan. Ganda. Yan nakalutang na yun. Bubong yata ng bahay. Alright, so mga kalala mo, balita na tayo sa dulo ng tulay. Iyan na. Arating tayo rin sa may buhanginan. Kalalim. Ba't butas? Butas pala to. Dapat matakpan to, delikado to. May nahulog dito. Malalim eh. Laglag na rin yung kalsada. Alright, so mga kalala mo, naka 22 minutes na tayo nun. Paano pa kung babalik pa tayo din, 30 minutes na. So okay na exercise yun. Kung araw-araw mo gagawin yan, napakalaking benefit sa katawan yan. So panoorin nyo na lang muna ang ating montage. Sa mga kalamog, natapos na ang ating pag-walking. So naka sakto 30 minutes tayo, 30.40 minutes. So stop na natin itong ating smartwatch. So mga kalamog, flex ko lang itong ating MC na si Asal Bobo. Ayan oh. So napalitan na natin to ng shock, ng rear shock. Tsaka itong kanyang brake arm, naging gold na siya. Tapos itong kanyang brake pad, brake plate. Ayan palitan na natin. So nakalighten na siya. So kabili tayo ng mga gold bolts. Ayan saka itong hindi naka-guide niya, gold bolts din yan. So marami na rin tayong mga napalitan dito. Ayan, pero meron na rin siyang auxiliary light na maliit. Install na natin siya para medyo maliwanag siya sa gabi. Tapos yung mga bolt, yung mga tornilyo niyan is stainless. Yan, stainless. Lahat yan stainless. Stainless din. So hindi na natin napalitan yung tambucho niya. Tataya ng sticker dito ng Kapatirang Agila. Shoutout nga po pala sa The Order of Eagles, DAS, Philippine Eagles Incorporated. Yun na. Papalit pa tayo ng rim. Saka itong hub. Yan ang in God's will. Papalitan natin ito yung si Asal Bobo. So kung doon sa mga di nakakaalam, tinatanong kung ilang taon na ang ating Asal Bobo, nasa 14 years na yan. 2004 nung naging unit ko siya. Kaya na siyang hindi ko na nakapalitan itong upuan. Kasi nung kumuha ako ng makina doon sa Riot Doctors, yung medical equipments, di ko accidentally na nailagay ko siya dito nang yung tornilyo. So kapapalit ko lang nitong upo na to actually. Nabutas lang nung sa may tornilyo. Tsaka yun, kalmot ng pusa. Nakikita mo rito. So ito na lang din napapalitan natin. Tapos possible to, padadagdagan ko siya ng foam kasi medyo masakit sa puwet. Dahil nga flat na flat. Sobrang nantabas yung ating mekaniko dati. Si Kalbo ang nagtabas nito
Patatagdagan ko siya. Kaya gagawin kong hunchback. Merong bukol sa ganyan. So yun lang mga kalamog. Let's ko lang ang ating MC na si Asal Bobo. So ito pala yung switch ng kanyang auxiliary light. Ito ko nilagay. Liwanag naman sa gabi yan. Subukan natin. Kailawin natin yung kanyang auxiliary light. Yung maliit mini driving light pala. Auxiliary light. Ayun. Diba? Hi. Walay dilaw yan. Kaya dual yung aking switch. Ayun o. Diba? Liit lang yan pero powerful yan sa gabi. Wala nga nag-install yan. So ayan mga kalalamob, napanood nyo na ang ating walking vlog for today. So once again, maraming salamat nga po pala sa mga subscribers, viewers, share, at saka po sa mga likers. Salamat po sa lagi po ninyong pagtutok at panonood ng ating vlog. Bah, may daan pa pala rito. Ayun, parang maganda pumunta dun. Pasok nga tayo dun. Alright, sa mga kalalamob, kita sila po tayo sa vlog. So this is Lalamove Radio Service. God is good all the time. Take care po mga kalalamob. Peace out.